Shalom, shalom. Unless na malaman natin yung ating pananampalataya or malaman natin kung ano yung mga katuruan ng ating pananampalataya ay ma isa yun sa magiging pundasyon mo para mapanatili at magpatuloy kang Katoliko habang nabubuhay ka. Kasi isang beses ako napunta ako sa nabaptize ako sa Baptist Church. So, nabaptize ako sa Baptist Church kasi during that time bata pa ako. Kumbaga, wala ka namang alam masyado sa pananampalataya mo. So, bali, yun yung magiging dahilan para mapunta ka doon sa ibang sekta. Kasi sabi nga nung, sorry, yung kasabihan na weak Catholics become Protestant and strong Protestant becomes Catholic. Yan po ay totoong nangyayari sapagkat sa kasalukuyan, kalimitan ng mga napupunta sa iba't ibang mga sekta, kasi nagsisilipanan ang ngayon yung iba't ibang mga sekta ay yung mga hindi naman talaga nila alam yung basic na katuruan ng simbahan. Usually itong mga Katoliko na ito ay nabinyagan lang during their nung panahon ng bata pa sila. Ang mga hindi pa nakumpilan lumipat sa ibang sekta. Ibig sabihin, hindi talaga nila alam kung ano yung kanilang pananampalataya bilang isang Katoliko. So, hindi nga sila naka-attend ng basic Bible seminar, level 1 to 3, hindi sila nakapag-attend ng mga formation sa parokya, hindi sila nakapag-attend ng PREX, para sa renewal experience. So, lumipat sila sa ibang sekta. Parang sila yung mga tao na sa harapan nila ay isang napakalawak na ilog. Gusto nilang mamingwit, pero parang tahimik lang kasi yung ilog, parang wala namang isda. So ang ginawa nila, umalis sila dun sa harapan nila na ilog at lumipat dun sa sapa at dun sila namingwit. At tuwang-tuwa sila sapagkat marami silang nakukuhang isda na mga maliliit, iba-ibang klase. Kasi di ba kung sapa, makikita mo yung may mga movement ng isda, or sometimes talaga makikita mo yung isda. So tuwang-tuwa sila na nakakuha sila ng maraming isda doon. Without trying first na mamingwit doon sa ilog, na bagamat tahimik, kung sinubukan lamang naman nila na mamingwit doon, ay naparami palang isda, malalaki at iba't ibang klase. Ganyan yung nangyari sa mga kapatid natin na lumipat sa ibang sekta. Na lumipat sa mga sektang tatag ng tao. Kaya yun yung nangyayari. So ang challenge sa mga magulang ay dapat talaga alamin natin yung ating pananampalataya. Pag-aralan, kasi kung hindi nyo pag-aralan, time will come na kayo ng mga magulang iiyak kayo sapagkat yung anak nyo, even yung mga anak nyo mismo, baka ma-convert ang iba sa iglesia, ang iba ma-convert sa dating daan, ang iba sa born again. So these groups of sect or denomination do not agree with each other. So what will happen sa unity ng pamilya nyo? Kapag mag-Christmas party or may gathering, mahirapan na kayo. So ang challenge sa kasalukuyan is for the parents, especially kung bata ka pa na parents or wala ka pang mga anak, is better na alam mo yung pananampalataya mo bilang Katoliko. Magtanong ka sa parokya na kung saan ka belong, and then tanungin mo kung ano ba yung mga programa or mga formation or seminars that will able you to know your Catholic faith. We are already in a information stage, information era, kung saan one click away ay malalaman, may makukuha ka ng information or sagot. Of course,
kapag i-google mo or mag-click ka ng information, you have to know the source. Alamin mo lang yung source, then compare to other source. Ganun lang yun mga kapatid. Sa atin dito sa TikTok, marami tayong mga Catholic faith defenders, marami tayong mga Catholic vloggers sa Facebook, maging sa mga Google. Meron tayong Catholic Answer na pinamamanaan ng mga dating mga protestante din, ang iba mga pastor. So, yun yung dapat nating gawin. Hindi tayo dapat basta-basta na alis sa ating pananampalataya na hindi muna natin inaalam yung ating pananampalataya. Try to imagine kung pinag-iisipan lamang natin. Di ba? Ang Catholic Church magda-2,000 taon na. It was established by the Lord Jesus Christ. Di ba doon sa noong tinanong niya ang kanyang mga alagad kung ano yung pagkakilala sa kanya ng mga tao. So, bababasa niyo yun sa Matthew 16, sa Matthew chapter 16. Mababasa niyo doon sa verse 13 to 18 na sinabi, tinanong niya yung kanyang mga alagad kung ano ba yung pagkakilala sa kanya ng mga tao. So, iba-iba yung pagkakilala sa kanya ng mga tao. Basahin niyo sa Matthew 16, 13 to 18 para ma-find out niyo. Then, noong tinanong, nagsabi ng mga opinion yung mga tao. Then, tinanong ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad, but sino ako ayon sa inyo? Who am I? Sabi niya, sino ako? Doon sa Matthew 16, 13 to 18. Sumagot si San Pedro, you are the Messiah. You are the Messiah, the Son of the living God. Sabi ni San Pedro. Then, sinabi ng Panginoon, blessed art thou, Peter, son of Jonah. Sabi niya, it was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sabi niya, I will build my church. Hindi sinabi ng Panginoon, I will build my churches. Hindi niya sinabi yung ganun. Basahin niyo Matthew 16, 13 to 18. I-confirm niyo kung ano ba yung sinabi ng Panginoon. Then, may sinabi uli ang Panginoon doon sa John chapter 10 verse 16 na bagamat itong verse na ito ay minamali ng pag-intindi ng iba para iangkop doon sa kanilang sekta, ang sinabi doon sa John chapter 10 verse 16 ay malinaw mga kapatid. Basahin natin kung may Bible kayo. Ang suggestion ko sa inyo, huwag kayo mag-rely sa Bible app. Better to acquire your own Bible in a book, not just an app. Kasi ang app ngayon parang napakadali na lang, parang hindi mo na ma-determine, walang accountability eh. Unlike dito, kung sa pag nakasulat dito, may mga imprimatur, may mga taong gumawa, ay mayroon kang kumbaga sa resibo. Yan yung mga served na resibo na pwede mo silang balikan kung sakaling mali yung pagkalagay or pagkasalin. Sa John chapter 10 verse 16, sinabi ng Panginoon, sabi niya, I have other sheep, may iba akong mga tupa, that do not belong to this fold. He is talking to his disciple that do not belong to this fold, yung sa mga early na mga alagad niya. This also I must lead. Yung tinutukoy niya is those people, those sheep who are not yet in his fold. And also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. So there will be only one flock, hindi many flock, and one shepherd. Of course, we know. Sabi dito sa John chapter 10 na ito, sinabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Pero let us remember, in this book of John, after na ma-resurrect ang Panginoon at babalik na siya sa Ama, ay bago siya umakyat sa langit, ay inihabilin niya muli, katulad ng una niya ginawa doon sa Matthew 16, 13 to 18, ay inihabilin niya muli or ni-reaffirm niya si San Pedro dito, mga kapatid, sabi dito sa John 21 verses 15 to 19. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter,
Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. Sabi niya kay San Pedro. Then, verse 16, he then said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was distressed that he had said to him a third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. I said to him, Feed my sheep. Amen, amen, feed my sheep. So, ang pangangalaga sa mga tupa ng Panginoon ay inihabilin kay San Pedro. Ang Panginoon, yes, ang Panginoon nga, ang Good Shepherd, siya yung totoong may-ari ng kawan. Pero bago siya umalis, since He is a Good Shepherd, ay inihabilin niya kay San Pedro ang pangangalaga sa kanyang mga kawan. So, since it was entrusted only to Saint Peter, he must appoint also another shepherd to tend the flock entrusted to him by the Lord. That is why tingnan nyo sa Apostolic Succession, sa papacy, basahin nyo, hanapin nyo sa Google nyo, or sa encyclopedia nyo, makikita nyo doon na from St. Peter ay meron siyang kahalili. Then, until now, si Pope Francis ay ika-266 popes of the Catholic Church. Ganyan, kasi ang Panginoon, ang Good Shepherd, hindi pwede niya iwanan niya ang kanyang mga tupa na watak-watak na walang pagkakaisa. So makikita natin from Matthew 16, 13 to 18, then ito John 21, 15 to 19, ay yung kanina John 10, verse 16, isang kawan lang at isang pastol. Then dito sa John 21, verses 15 to 19, na ipinagkatiwala niya kay San Pedro ang pangalaga ng kanyang mga tupa. Yan mga kapatid. Then, doon si San Pablo, nang nangaral si San Pablo, ay sinabi niya dito sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, sabi niya, ang sabi dito, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So one faith, one baptism. One faith, one baptism, one Lord. Isang pananampalataya, hindi kanya-kanyang pananampalataya. Diba? So, tingnan nyo. Sa ngayon, tingnan nyo sa around nyo, try nyo i-capture ko minsan yung pangalan ng mga sekta na nakikita ninyo. Even yung halimbawa, yung Baptist. Ang Baptist, ang dami na rin ngayon. May kanya-kanya sila mga profession na Bible Baptist Church, Bible Believing Baptist Church, Christian Bible Baptist Church. And these groups of Baptists, though they have one common core beliefs, which is one saved, always saved, yet they are not uniting. Hindi sila nagkakaisa. Yan ba ang plano ng Diyos? Yan ba ang plano ng Panginoon sa kanyang simbahan? No, it's not. Kasi mababasa natin yan sa John 17, mga kapatid. Sa John chapter 17, kung makikita natin doon, actually it is his prayer, a part of his prayer in the Gethsemane before he will be tried during the time. Ano basahin mo doon sa John chapter 17? Nanalangin ng Panginoong Kristo for the unity of his believer, for his follower. And most possibly, ito ay prophetic prayer ng Panginoong Kristo sapagkat nakikinita niya na marami mga tao because of their personal interest ay magtatatag ng sarili nilang mga sekta. Di ba makita niyo, nakabasa lang ng Bible, ng English or Tagalog. Ang iba nga dyan, mga pastor na iba, hindi talaga nakapag-properly enrolled sa isang mga theological seminary. Of course, may mga
talagang legit na nakapagtapos ng kanilang theology. Katulad ng kapatid ko, pastor siya ng Baptist missionary. Nakapagtapos siya ng 4-year course of theology niya. Nag-graduate siya sa Landmark Baptist College, andun siya ngayon sa Jensen, nagmi-mission. May sarili na siyang building ng simbahan. May sarili na siyang community. Pero ang inadapt niya na pangalan is yung pangalan niya dito sa Pasig. You see? Yun mga kapatid. Pero yung iba, kapag mag-graduate sila sa seminary ng theology nila, they can find their name, have their name, and then registered it to Securities and Exchange Commission. Pwede silang mag-introduce ng another new doctrine. Kaya nga yung mga seminary, ng mga theological seminary ng mga protestante, iba-ibang sekta po yan. Pagka-graduate nila, babalik yan sila sa sarili-sarili nilang sekta or magtayo sila ng sarili-sarili nilang sekta. Yan ba yung plano ng Diyos? Of course, sinagot na natin doon sa John 17, hindi po yan ang pinlano ng Diyos. Ngayon, di ba, ang Biblia, mga kapatid, isa sa reason, natural, i-claim ng mga pastor na ito, i-claim itong mga nagpapakilala sa ating kapanahunan sa kasalukuyan. I-cite na natin ang example. Si Kibuloy. Dati na ang galing ni Kibuloy niyan mag-preach. Actually hanggang ngayon, madagaling pa rin naman. Later niya lang yan kinlaim na appointed son of God siya. Nanonood ako dati niyan. Appointed son of God. Then later, sinabi niya nga, he is the owner of our soul. Diba? So parang, blasphemous na yung mga messages niya. Then, si Brother Eli Soriano ay nagpakilala na sugo rin siya. Then, si Juan Felix Manalo Isagon, anghel daw siya, sugo din. Messenger, sabi nila. The last messenger. Kinuha nila yung reference dun sa Revelation chapter 7. So, si Periol ng Pentecostal, apostol siya. Si Renato Carrillo, yung tinawag ang crucifix na butiki daw. Yung paiyak-iyak, yung sa shield, Jesus is our shield ministry. Yung paiyak-iyak na parang dramatista. Apostol din ang pagkakilala din sa kanyang sarili. And they all claim that they came from God. Kiniklaim or inangkin nila na galing sila sa Diyos. Ngayon sinasabi ko sa inyo, ang comparison ko is, ang Bible, we believe Bible is the Word of God because of one of its characteristics is its unity. Ang kanyang pagkakaisa. Kasi kung titingnan mo, ang pahayag dito ay nagmula sa iba't ibang mga apostol, sa iba't ibang mga propeta, sa iba't ibang panahon na hindi sila nag-chat or nag-text or nag-messenger kasi wala pa naman sila noon ganun. Yet kung titingnan mo, they all have one in common message. May pagkakaisa yung kanya mensahe hindi sila nagkukontrahan. If ever you will see that seems to be a contradiction, is baka yung interpretation ng natin ang mali. Hindi yung Biblia. So, isa sa reason na bakit naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos because of its unity. Yung kaniyang pagkakaisa. Kaya hindi nyo ako makonvince na ang inyong kinikilala mga founder or sugo o mga pastor ay galing sa Diyos. Kasi kung lahat po sila ay nag-claim na galing sa Diyos, yet they are not uniting with each other. They have different interpretation of the Bible. Then we can conclude that they didn't came from God. They were not sent by the Lord, but themselves. Yan yung katotohanan, masakit na katotohanan. Kasi kung totoong galing sila sa Diyos, then they have a unison. They have a unity. Kasi ang pinagmulan nila iisa lang. Pero magtataka ka, they all claim
They came from God, yet they are not uniting. So therefore, we can conclude they are not came from God, but they are not sent by God, but by themselves only. Yung masakit na katotohanan. Sige nga, mag-ano kayo, pag samasamahin mo sila, di ba? They all claim they are sent by God. They all claim they came from God using Bible verses. Mag-quote sila ng mga Bible verses sa Bible, sa Biblia. Kami itong tinutukoy nito. Pero outside the Bible, they cannot prove themselves historically or any credible references that what they claim is true. No, di ba katulad nung sa Roma 16:16, ito yung kiniklaim ng INC 1914. Sa Roma 16:16, ang Acts 20:28. Ang Acts 20:28, mga kapatid, for you to know, ay pinag-aagawan nila ito ni Eli Soriano at ni Iglesia, ni Mang Felix. Kasi, ang kiniklaim ng Iglesia na it is not a church of Christ, but it is a church of God sa ibang salin. Pero sa original, kung mabasahin mo sa Latin Vulgate, talagang Ecclesia Dei, Church of God. Whether Church of God or Church of Christ, it has no contradiction because Jesus is God. Kaya kung sakaling ilagay man dyan Christ or Church of God, it is the same because Christ is God. Ibinagagawan, di ba? Ang claim ng Iglesia, 1 Roma 16:16. Then ang kay Eli Soriano is yung 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang sabi dito? Okay. Ito kiniklaim ng Iglesia. Sa Roma 16:16, ito yung ng Iglesia, basahin niyo mga kapatid sa Bible. I-confirm niyo na sa Bible. Sabi dito, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Kristo. Mga Iglesia ni Kristo. So, hindi inumit pa nila doon sa registration nila yung word na mga. Actually, sa US may gumagamit ng Churches of Christ. So, mas legit yun. Kasi talagang literal or verbatim nilang kinopya sa Biblia. Churches of Christ. So, mga Iglesia ni Kristo. Yan. Diba? So, ito yung kiniklaim nila na verse. Then, yung Acts 20:28 na pinag-aagawan nila pa yan ng dating daan at saka Iglesia. So, ngayon, dito naman ang dating daan ang ginagamit nila yung MCGI. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sasabi dito upang hindi man ako, sabi ni St. Paul ang nagsasalita dito kay San Timoteo, upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng Diyos ng buhay, sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan. So, yan yung giniklaim ng dating daan. Sa English tingnan natin. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. So, ngayon, kung titingnan mo, may iglesia ng Diyos, may iglesia ni Kristo, kontrahan ba to? No, it is not. It is referred only to the Church of Christ, to the Church of the Lord Jesus Christ, but it is not referred to Inc. 1914. Kasi kung titingnan natin, mga kapatid, isinulat ito nung unang siglo. Ang tanong, nung sinulat ba ito ni San Pablo sa unang siglo, meron ng mga nabuhay na ba noon si Mang Felix? And then nag-reincarnation lang siya ngayon noong 1900s? Noong 1800s, it is not.
Kasi hindi naman sila naniniwala sa incarnation. Maliban kung nagkaroon ng incarnation. Naniniwala sila doon. Hindi naman yung pananampalatayang Kristiyano. Sabi dito sa 1 Timothy 3:15 na kiniklaim ng mga dating daan sa English, sabi niya, "But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of the truth." Ito yung kiniklaim ng dating daan. Ngayon, dito sa Acts 20:28 na pinag-aagawan nila, ito sabi, "Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the Holy Spirit has appointed you overseers." Sa ibang salin, sa original na salin, yung overseers na ito is bishop. "In which you tend the church of God." Church of God na kalagay dito. "That He acquired with His own blood." So, church of God. So, pinipilit ng iglesia, it is church of Christ. So sabi ko nga sa inyo, kung Church of Christ man yan or Church of God, it is only referred to the church established by Christ, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung Matthew 16. "Upon this rock I will build my church." And those church, walang kinalaman doon ang Inc. 1914, maging yung kay Soriano. Because it was written during the time where they are not still alive. At iba ang tinutukoy doon. Dito, Church of God sa Acts 20:28. Kung babasahin nyo sa English, sa Latin, ang Latin Vulgate, where about around mga 4th century siya nalimbag or na salin into Latin from original manuscript na Hebrew and Greek. So, ang nakalagay doon, Ecclesia Dei, Church of God. Yung sabi ko nga sa inyo, pagbigyan natin, there is no contradiction kung sasabihin man doon sa Roma 16:16 and din dito sa Acts 20:28, Church of God. Because Jesus Christ is God. Ano sabi doon sa John chapter 1 verse 1 to 3? Diba? Kinukuha natin yan sa ating Angelos. Doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Then verse 14, naging malinaw, sabi niya, "And the Word was made flesh and dwelt among us," at nanirahan sa piling natin. Di ba? Mas lalong malinaw. Kahit bago pa man tayo magpunta dito sa New Testament, malinaw naman yan doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, di ba? Doon hinula na yan ni Isaiah sa mga around mga 700 years before the birth of our Lord Jesus Christ. Try to imagine 700 years. Sabi dito, that's good, thank you for following. Sabi dito sa verse 14, "Therefore, the Lord Himself will give you the sign. The virgin shall be with child and bear a son, and shall name him Emmanuel." Emmanuel. Then, punta tayo sa chapter 9, Isaiah chapter 9, verse 6. "For a child is born to us, a son is given, upon his shoulder dominion rest. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father forever, Prince of Peace." Diba? So, makita natin dito, God, Hero, Prince of Peace, Father forever, Ama, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Yan. Then, natupad yan doon na itong mga quotations na ito ay ipinaliwanag iyan ni San Gabriel kay Mama Mary. Ito sabi dito sa Luke chapter 1 verse 26 to 38. Pero yung isa, basahin natin sa Luke. Yan yung nativity, yan yung annunciation of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin Mary, yung Luke chapter 1 verse 26 to 38. Pero dito sa Matthew chapter 1, yung binanggit ko sa inyo na galing sa aklat ni Isaiah, prophesied by Isaiah,
700 years before the birth of the Lord, ito ang sinasabi. So Matthew chapter 1 verse 21 to 23. She will bear a son, and you shall name him Jesus, because he will save his people from their sins. All days took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel. So, si San Gabriel ang nagpapaliwanag dito kay Mama Mary na ang Emmanuel na ito pangangalan ng Jesus, sapagkat siya ang magliligtas dito. And they shall name him Emmanuel, which means God is with us. Take note, di ba? Yung synonymity doon sa John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. So you see, mga kapatid, so ito yung ito pala yung pinaliwanag ng Diyos sa panaginip sa San Jose, yung sa Luke chapter 1, si San Gabriel. So pinaliwanag dito na yung hula pala 700 years ago, doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 and Isaiah chapter 9 verse 6, ay ang katuparan ay ang ating Panginoong Jesucristo, na malinaw na sinasabi doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then verse 14, naging malinaw, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yun na nga, ito yung sinusupport natin. Ito yung nativity passages, yung patungkol sa kay San Jose na pinaliwanag sa kanya sa panaginip. And then dun sa Luke chapter 1 verses 26, yung paliwanag naman, pagpapahayag naman ng nativity ni San Gabriel sa ating mahal na inang si Maria. So therefore, ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy. Kaya nga yung kung Church of Christ man or Church of God, ang makikita natin doon, kung maaring nilagay ng translator, pero sa original translation is Ecclesia Dei, Church of God, kasi ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Walang contradiction, but it does not refer to Iglesia 1914, Inc. 1914, and the MCGI of Mr. Eliseo Soriano. Yan yung mga katotohanan, mga kapatid. Okay. So, nativity. Alam nyo ba na sa nativity na ito, yung hula na ito, may mga hula sa Old Testament pa lang, sa Numbers 24 verse 17. Kaya nga, ito nakalagay dito. Kaya nga, mayroon tayong star. Kung maalala ninyo, doon sa Matthew chapter 2, na itong star din na ito naggumabay sa mga pantas, di ba? Ang sabi dito. Sa Numbers 24 verse 17, I see him, though not now. Sabi ni Balaam. Si Balaam, hinire ni Balak to curse Israel because they will be passing through the land of King Balak. So gusto niyang ipasumpa kay Balaam. Pero hindi masumpa-sumpa ni Balaam ang mga Israelita. Kasi dadaan doon sa lupain ni Balak. So, sa kapipilit niya kay Balaam, ay nag-prophesy si Balaam. Sabi dito ni Balaam, propeta Balaam, sabi niya, sa Numbers 24 verse 17 or bilang, sabi dito, I see him, though not now. Sabi niya sa panahon nila. I behold him, though not near. Nakita ko siya pero hindi malapit. A star shall advance from Jacob, and a staff shall rise from Israel. Staff. Authority. Yan. Binanggit yan sa Genesis chapter 49. That shall smite the brows of Moab and the skulls of all the Hittites.
Two-thirds, till Edom is disposed and no fugitive is left in Seir, Israel shall do valiantly, and Jacob shall overcome his foes. So tingnan nyo, sa kapipilit ni Balak na ipasumpa ang Israel, nagpropesy si Balaam na may makikita siyang star that will rise from Jacob. Kaya nga meron tayong star. At kung titingnan natin doon sa Matthew chapter 2, yan din yung star na gumabay sa mga pantas para matagpuan nila ang sanggol na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Yan, ba? Sa Matthew chapter 2, tingnan natin doon sa Matthew chapter 2. Okay, the visit of the Magi. Prior pa pala bago natin balikan, kasi dito nakalagay dito na ay bago natin ibalikan na natin, ibabalikan pa ulit tayo sa New Testament. The visit of the Magi. When Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, "Where is the newborn King of the Jews?" Sabi niya. We saw, ayan, excuse me. We saw his star. Yan, sinabi ng mga Magi. At its rising, and have come to do him homage. When King Herod heard this, he was greatly troubled. Jesus' name. And all Jerusalem with him, troubled sila kasi may dumating na hari. Ano mangyari? Ay di chaos. Aga-awin ng trono kay Herodes. Yun yung reason bakit pinapatay ni Herodes sa mga infant, kasi takot siya maagaw sa kanya ang trono. Di ba mayroong mga ganong politiko? Kasi takot matalo ng kalaban, humahantong sila na ipapatay ang kanilang kalaban para hindi sila mahadlangan sa kanilang pananatili sa kanilang posisyon. So takot na takot si Herodes. Then, verse 4, assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was be born. Where the Messiah be born? Alam mo ito, sabi o. They said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people, Israel. Shepherd na naman. Yan yung binanggit natin na kanina. John chapter 10, then John chapter 21. Yan. Alam nyo ba na ito ay isinulat doon sa aklat ni Micah or ni Micas? Sa Micah, alam nyo ba sinulat yan sa Micah, sa aklat ni Micas? Okay, basahin natin, hanapin natin mga kapatid, pauna-una. Okay, ito na, nakita ko na. Sa verse 1, Micah chapter 5 verse 1. Dito 'yon. Ito yung quotation ng mga Pharisees kay Herodes. But you, Bethlehem Ephratah, too small to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from old, from ancient times. Yan. So from of old. Noon pa mang una. Yan, ito yung quotation doon sa Matthew 2, chapter 2, nung tinanong ni Herodes. Di ba, pinayaon niyo yung mga Magi, sige hanapin niyo yung batang maigi ang mga bata. At kung makita niyo, sabihin niyo sa akin, para ako rin ay makasamba sa kanya. Then, ito nga doon, kinote ito, nalaman ng mga ni Herodes na magmumula sa Bethlehem Ephratah, kaya pinahanap niya yung bata. Kaya nga, di ba, yung Niños Innocentes na kino-commemorate natin, pinapatay ni Herodes yung mga bata kasi takot siya maalis sa kanyang pwesto. Na merong hari na darating sa Israel at aalisin siya sa kanyang pwesto. Kilalanin ng mga Hudyo
ang hari nito, though they rejected the Lord Jesus Christ. Na-prophesy naman doon yan sa Psalm 118. So makikita natin dito na ayun, Catholic faith, about Catholic faith naman yung pinag-uusapan natin kanina. So malawak itong usapan natin, napunta na dito tayo sa Pasko patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin na ang Panginoong Jesucristo ay inihula na siya ay magkakatawang tao. Ito yung kino-commemorate natin, yung kanyang kapanganakan. Yan mga kapatid. So ito yung sinabi ng mga di ba, star, dinanggit na kanina yung star. Binasa natin doon sa Matthew chapter 2 na bagabag ang mga leader ng Israel na kung may Mesiyas ng darating. Tapos na ang mahaligayang araw nila. Sabi dito, Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. Tinanong niya kung kailan daw lumabas yung star na yun. Then he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word that I too may go and do him homage. After their audience with the king, they set out, and behold the star. And behold the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. So yung star ang gumabay sa kanila. And it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star. Sino yung tinutukoy nila na star? It is Jesus. Yun yung sinabi doon sa Numbers 24 verse 17. That the same star that guided them is the same star they saw. Na kung titingnan mo, ang tinutukoy na star ay ang Panginoong Jesucristo. Yun yung sinabi sa Numbers 24 verse 17 or bilang 24 verse 17. Kaya nga meron tayong star. Meron tayong yung tinatawag na Star of David. Meron tayong parol bilang pag-aalaala at paggunita sa ating Panginoong Jesucristo. So, di ba makita natin? And on entering the house, they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened the treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. So you see, na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya yung tinutukoy doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14. Kaya nga walang kontrahan yung Roma 16:16 at saka Acts 20:28 na Iglesia ni Cristo at Iglesia ng Diyos. Hindi yun dalawang grupo na nagtatag ang Panginoong Jesucristo ng dalawang iglesia, isang iglesia ni Cristo at saka isang iglesia ng Diyos. Isa lang ang iglesia ng Panginoong Jesucristo, kanyang tinatag. So, they are not contradicting each other, but this Church of Christ, it does not refer to Inc. 1914 or to MCGI, who is founded by Eliseo Soriano. It is referred to the church founded by Christ. Kung titingnan natin from the history, since maraming nag-claim, so dapat may magpapatibay outside from the Bible, who is this church? At kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin that this church is the Catholic Church. Kasi makikita natin dito na from St. Peter, nabanggit ko na kanina sa mga hindi nakano, ay ipinaliwanag na ipinagkatiwala kay San Pedro. Since na ipinagkatiwala sa kanya, then most possibly, he entrusted it to another trusted person to govern or to feed sheep, to feed
tend the lamb, the flock, the sheep of the Lord Jesus Christ. Kasi there is only one flock and one shepherd. Kaya nga, from St. Peter until Pope Francis, meron na po tayong 266 popes. The rest of those sects and denomination who are who we can see today ay makikita natin kailan na nag-start. Ang Mormons, 1830. Ang Iglesia, di ba, 1914. Marami silang claimant doon sa Romans 16:16. Then, since they are many claimants, then they're supposed to provide an evidence outside of the Bible to prove that this passage is referred to them. Hindi nila ma-prove. Kasi ang registration nila nagpapatunay na sila itinatag lamang ng isang tao. At makikita natin doon sa Psalm 127, alam niyo ba mga kapatid? Ito ang mabigat sa Psalm 127. Baka hindi niyo ito nabasa. Sabi dito, sa Psalm 127, hindi ito babasahin ng mga pastor niyo sa inyo or hindi ito nila babasahin. Unless the Lord build the house, sabi niya, Psalm 127, unless the Lord build the house, the labor in vain who build. Walang kabuluhan daw yung itinayo ng isang tao. Unless the city, the Lord guard the city in vain, thus the guard keep watch. So, tingnan nyo, unless the Lord build the house, the labor who build is in vain, walang kabuluhan. At kung titingnan natin, pwede natin ito iugnay doon sa 1 Timothy 3:15 na sinasabi din na the household of God, which is the pillar and the bulwark of the truth. So kung ang simbahan mo ay tinayo lamang ng tao, then that is in vain. The Catholic Church, only the Catholic Church ay hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao. Sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, di ba? Magpakababa kayo katulad ni Kristo. Sa verse 6, na bagamat sa Diyos. Yan na. Na bagamat sa Diyos, basahin niyo sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Hindi siya na natin kapantay ng Diyos, bagko sinubad niya kanyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay bilang isang alipin. Yung nagkatawang tao sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14. Psalm 127, then yung 1 Timothy 3:15, meron pa na patungkol sa bahay, di ba? Sa Matthew 7, verse 24. Basahin ninyo dito. Ito naman, suporta din to na hindi matatalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kasi nakalagay dito, kay katulad ng claim ng iba. Sabi dito sa Matthew chapter 7, verse 24. Basahin niyo mga kapatid sa Bible niyo. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. Who built his house on rock. Di ba? Matthew 16, kung balikan natin, sabi ni Jesus, upon this rock, I will build my church. Then ito na. The rain fell, the flood came, and the wind blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. So, there is no chance of apostasy katulad ng claim ni Joseph Smith na nagkaroon ng apostasy sa church. Then later, kinopya ito ni Mang Felix na katuruan na natalikod daw yung iglesia. Bakit? Why they need to use such term or to use such claim? Kasi hindi nila ma-justify yung kanilang existence kung walang pagtalikod na nangyari.
then wala talagang pagtalikod na nangyari kasi dito makita natin na malinaw na itinayo ng Panginoon ang kanyang bahay sa batuhan, sa bato. Ito ang sinabi niya dito sa Matthew 7. Sabi niya, ang isang matalino. Matalino ang Panginoon because He is the wisdom of God. Everyone who listens to these words of mine will and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. So, anumang pagsubok sa simbahan, meron mang mga heresy na darating, marami mang mga magi-infiltrate sa simbahan, pero hindi sila magtatagumpay sapagkat ito'y pinangakuan ng Panginoon ng kanyang pag-iingat. Ano sa Matthew 16, di ba? 13 to 18, upon this rock I will build my church that even death cannot prevail against it. Then, papaano ninyo mapanghawakan yung apostasy theory nyo na hindi makikita sa Biblia? Merong mga tatalikod, merong mga tumalikod, yet hindi ang simbahan na itinatag ng Panginoon sa Kristo. Ito'y mananatili magpakailanman. Di ba? Makikita naman natin sa kasaysayan from the very beginning. Huwag kayo makinig doon sa mga narrator lang na mababasa nyo sa YouTube o sa Facebook na magna-narrate ng history. Read history books of your own. Do not just merely listen to their story. Nung panahon ng persecution ng Roman Empire, underground pa ang mga Kristiyano. Kaya nga kung makikita nyo, di ba nakikita nyo yung usong isda sa mga sasakyan? Hindi cross ang mga binabandila ng mga Kristiyano noon, isda. Ano naman kaugnayan ng isda sa pananampalataya? Bakit hindi cross? Di kung cross, di identified na sila kaagad, patay kaagad. Kaya nga tinatago nila yung identity nila through a fish sign. Nauso yan nung siglo na yun, nung panunang siglo na yun, where severe persecution sa mga Kristiyano sa Roma. Patago sila. Saint Polycarp, Ignatius, di ba, pinapakain sila sa leon. Di ba, may video nga na naipalabas yan sa Facebook. Hindi ko lang alam kung na-save nyo. Yung mga Kristiyano mananampalataya, pinapakain sa leon. Ipinapapako sa krus, pinapakuluan sa mantika, nilalagari, pinuputol. Para lang nila itakwil ang kanilang pananampalataya at tuwang-tuwa yung mga Romano. Yung pagan Rome. Hindi ang Katoliko. Kasi ang Katoliko, ang subject noon sa persecution. Bakit isda yung sinasabi ko na sa inyo? Bakit isda? Kasi ang isda, ang ibig sabihin niyan, extos. Hanapin nyo sa Google kung ano yung extos. I-C-T-H-I-S. Extos. Kasi may hidden word dyan na dinaglat. Jesus, yung I, Jesus, and then C-H-T-U-S, Christos, Jesus Christos. See, tingnan nyo. I-google nyo. Extos, I-C-H-T-U-S. Yan yung nauso. Tapos, di ba sa mga driver, yung mga kotse, makikita ninyo, nilagyan nila ng word na Jesus. Pero ang totoong kwan yan, extos, isda. Isda talaga din daw yan ang kahulugan. Isda daw talaga ang kahulugan yan. Pero in that extos word, it has a word or a name or the name of the Lord Jesus Christ in Latin. Jesus Christos. Yan. So makikita natin mga kapatid, na kahit noong panahon ng persecution, ng severe persecution, kahit noong panahon ng severe persecution, ay hindi nag-give up ang mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya. Kaya there is no chance of apostasy. Walang chance of apostasy. Kasi birahin mo, pinapakain sila sa leon, hindi pa rin sila nag-give up. Actually, si St. John the Beloved, he was tried also to be killed, pero hindi namatay. Kaya ang nangyari sa kanya is,
Tinapon siya sa island ng Patmos at doon ipinahayag sa kanya yung Revelation, yung Book of Revelation. Tinry din siyang patayin pero hindi siya namatay. Di ba? So, may mga na-convert na sandalo ng mga Romano, si San Sebastian. Nung nalaman ni San Sebastian ang nagli-leak ng information sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, nahuli si San Sebastian, pinalaso siya. Iba ilang palaso yung sa kanya. Pero hindi siya namatay sa palaso. Nabuhay siya ulit. Binugbog sa bugbog sa namatay. So, ganun. Yung history na yun, sa kasaysayan ng mga mananampalataya. Underground sila, pinapakain sila sa leon. Kaya nga ang Colosseum ngayon ng Roma hindi totally na-collapse. Merong remaining part ng Colosseum na until now is still standing. Bakit? Yan yung pag-aalaala kung gaano kadakila ang Diyos sa mga mananampalataya. Hindi nakalikod. Hindi sila tumalikod. May mga tumalikod. At hindi matatalikod ang iglesia o ang simbahang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa kasalukuyan until the final coming of our Lord Jesus Christ. Yun yung kinote natin kanina. Matthew 7:24, Matthew chapter 16. At sabi pa rito sa Romans chapter 8. Actually, ang gandang kanta nito. Sana may turo din to sa mga Kristiyanong mga mananampalataya sa iba't ibang mga bansa. Sa Romans chapter 8, ito yung kinakanta namin. Magandang kanta to. Kapag pinipersecute ka, halimbawa, pupugutan ka ng ulo. Bago kapugutan ng ulo, ito yung kakantahin mo. Sana magkaroon ng English nito. Sa Romans chapter 8, kinakanta namin to mga kapatid. Sa recessional, Romans chapter 8, verse 36 hanggang 39. As it is written, sabi ng mga mananampalataya dito. Sabi ni San Pablo, as is it written, for your sake, we are being slain all the day. We are looked upon as sheep to be slaughtered. Yan yung katayuan nila noon, mga Kristiyano. No, in all these things we conquer overwhelmingly through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. That is why, instead na ma-convert or maubos ang mga Kristiyano during those early years, in the time of severe persecution, ano nangyari? Nagkaroon ng conflict sa Roman Empire. Si Constantine, may katunggali siya na isang leader, nagkaroon ng rivalry. Then nagkaroon ng dreams and vision si Constantine. Yung in hoc signo vinces. Yung cross na ibinakita sa kanyang dream. By this sign, you shall conquer. Ano nangyari? Nagpagawa si Constantine noon. Indeed, sa kanyang digmaan, sa kanyang katunggali, nagtagumpay siya. So pinatunayan na totoo yung vision sa kanya. In hoc signo vinces. Kaya makikita natin later on na mga flag, mga shield, mga armor nila, merong cross. In hoc signo vinces. And that is the start that Constantine converted to the Catholic Church. And Constantine did not establish the Catholic Church but legalize the practice of faith in the Empire of Rome. Kaya natigil ang persecution noon. Kaya lalong dumami ang mananampalataya. Kaya balikan ko yung isinilanggit ko sa inyo, Romans chapter 8 verse 37 to 39. Ito yung kinakanta namin sa recessional. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba,
kapighatian, pag-uusig, o gutom o taba, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Alam mo, ang ganda kantahin yan. Biriin mo. Abang pinipersecute, tinahatulan ng kamatayan ng mga Kristiyano, their crime, it is because they are the believer of the Lord Jesus Christ. Kung ganyan yung kinakanta nila during the time, actually parang pakanta siya eh. Yan yung kinakanta nila. Habang pinubugutan ka or nilalagari ka, pinapakain ka sa leon. Yan yung kinakanta mo. Sinong makapaghihiwalay sa akin? Ang kamatayan ba? Ang paghihirap? Ang kapigatian? Ang gutom o tabak? No. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Hindi may paghihiwalay. Kaya there is no chance of apostasy. Yung apostasy na yan is false. Claim lang nila yan for them to justify their existence. But there is no such things. Basahin natin sa Matthew 24, of course, sa mga pinula ng Panginoon. Merong mga tatalikod sa kanilang pananampalataya because of trials in their life as they serve the Lord. Merong mga tatalikod. But not the church as a whole. Di ba kung makikita niyo yun sa kay Isaias noong tumakas siya sa kamay ni Jezebel? Sabi ni Isaias, sabi niya, ako na lang yung natitira sa mga naglilingkod sa iyo, sa mga nagsiserve sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, I have kept 7,000 who didn't serve Baal. Hanapin niyo. Yung pinreserve ng Panginoon. Nagreklamo na si Isaias, si Elias, kasi siya na lang daw natitira. The same with na kahit ang kamatayan ay hindi makapaghiwalay, kaya false yung claim ng apostasy. Merong magtatalikod. Actually, meron yan sa 1 John chapter 2. Siguro dito ako mag-e-end. And then, ipopost ko ida-download ito, ipopost ko sa Facebook and then sa YouTube channel ko para may reference ako or kung gusto niyo panoorin. Actually, ako ang nanonood ng video ko kasi nakakatulong ito sa akin, na-review ko. Then, yung tinatawag ko na kahit sabihin man na walang manunood or may manunood, glory to God. Yung tinatawag ko na Preaching in the Wilderness series, kasi ang TikTok napakalawak, maraming mga nagla-live at makapili ka kung ano yung panonoorin mo. Pero ginagawa ko ito tuloy-tuloy lang para sa akin, for myself, and for those people who will try to listen. Dito sabi dito, verse 18, children, it is the last hour, and just as you heard that the Antichrist was coming, so now many Antichrists have appeared. Thus, we know this is the last hour. Ayan, verse 19, tingnan na, they went out from us, but they were not really of our number. If they had been, they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was our number. So may mga tumalikod, umalis sila sa atin. Sila yung tumalikod. Hindi tayo yung tumalikod, sila. Tingnan mo yung mga tingnan niyo yung mga founder ng mga sekta ngayon. Di ba? Lahat sila may history ng galing lang sila sa Catholic Church. Sino nag-umpisa? Si Martin Luther noong 16th century, 1517. Di
Di ba? Then sinundan ng iba-iba pang mga leader katulad ni King Henry VIII. Ayan, sa mga nakapag-alam ng kasaysayan, sa mga nag-aaral, yung mga hindi tamad mag-aral, yung nagbabasa ng libro. Ha, meron pa ba? Si King Henry VIII, ano ba kasaysayan ni King Henry VIII? Si King Henry VIII, nagpaalam siya sa Pope na ipayagan siyang i-divorce yung kanyang asawa. Ano nangyari? Hindi siya pinayagan. Anong ginawa niya? Anong ginawa ni King Henry VIII? Umalis siya sa simbahang Katoliko at nagtayo siya ng kanyang sariling relihiyon na sa kasalukuyan yung tinatawag na Church of England or Anglican. Di ba? Yan yung katotohanan. Yan yung history ng Anglican. Kaya nga si Blessed Cardinal John Henry Newman, nung nag-desire siya that their church be like the early church, anong ginawa ni Cardinal John Henry Newman? Nag-research siya sa kasaysayan. Then he found out na because of lust lang pala ni King Henry VIII natayo yung kanilang simbahan. Kaya nag-decide si Blessed Cardinal John Henry Newman na mag-convert back to the Catholic Church. Ay may sinabi siyang napaka-famous na quote. To be deep in history is to cease being a Protestant. Bumalik si Blessed Cardinal John Henry Newman sa pagiging Katoliko. Then na-beatify na nga siya, hindi ko matandaan ko na considered na siya na canonized na siya as saint. Yun yung katotohanan mga kapatid. Then sinundan pa ng marami na umalis sa simbahang Katoliko. Umalis si Martin Luther, yung mga kasama niya umalis din sa kanya, nagtayo ng kanilang sariling sekta, at yung mga umalis, inalisan din ng kanilang kasama, at yung inalisan ng kanilang kasama, inalisan din ng kanilang kasama, and so on and so forth, and the pattern continues until now. Yung dating inaatinan ko na Baptist Church do sa bayan namin sa Santo Niño, si Pastor Dumalaog, malaki boses noon, kaso lang tumanda na raw. Alam niyo ba ang nagkwento nito sa akin, yung kapatid kong pastor din ng Baptist? Yung anak ni pastor na yon, Pastor Dumalaog, siguro hindi tanda ng tatay niya, hindi man lang pinamana sa kanya yung simbahan. At naiyemot na siguro, kapag matanda na, paulit-ulit yung preaching. Diba? Annoying na sa kanya. Ang ginawa daw niya, sabi ng kapatid ko nagkwento sa akin. Yun yung inatinan ko dati ng Baptist. Nagkwento sa akin. Nagtayo ng sariling sekta yung anak niya. At doon daw nilagay sa tapat mismo ng simbahan ng tatay niya. So ganun yan yung pattern from Martin Luther until now, nangyayari until now. They continue to build their own churches. Ipapangalan nila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Actually, kung babasahin niyo yung Bible, siguro baka lahat na ng mga magagandang pangalan na pwede ipangalan sa sekta, nakaregistered na sa sect. Kaya nga dito sa amin, merong, alam niyo ba, sasabihin ko sa inyo, meron dito tinatawag na dating, Glory of the Lord. Then may nagtayo, dito ba ilang blocks away, Home of Glory. Di ba katunod? Dati doon yung isa, sa malayo-layo, Power of God Ministries. Then, alam nyo ba may bago ako nakita? Sobrang dami ng mga gumagamit ng pangalan sa New Testament. Sa Old Testament siya kumuha ng pangalan. Alam nyo kung ano? Isaiah 41:11 Christian Church. Wow. Siguro wala nang pwedeng iparegister na pangalan from the New Testament. Lahat. Pag parang gagawa ka ng password or Google, account sa Google, kapag taken na, hindi mo na pwede magamit. Ganon din sa Securities and Exchange Commission, pagdating mo doon, pa-registered ko po yung simbahan ko. Anong pangalan? Pag internong incorrect, hindi pwede po, meron na pong gumagamit.
Eh natural may option ka bago ka dumating doon. Baka ito na lang, sige, ito na lang. Itong pangalan galing sa New Testament lahat. Pag-enter ng encoder ng taga-sect, pag-enter ng pangalan, ay hindi na po pwede, may nakagamit na po. Lahat na ng pangalan mo, lahat na ng pangalan naka-registered, nagamit na pala ng iba, hindi mo magamit. Kaya nga yung isa dyan dito sa amin nalapit, ang pangalan niya Isaiah 41:11 Christian Church. Sobrang dami na ng mga pangalan na ginagamit nila. Kaya wala talaga siyang kapareho na registered. Meron nga kwento ni Brother Noedora sobrang haba ng pangalan Ay, hindi ko matandaan yung kwento ni Brother. Basta sobrang haba na ng pangalan. Basta I rebuke, parang ganito yata yun. I rebuke you, Satan, in Jesus' name, Christian Church. Parang gano'n. Parang gano'n, something like that. Hindi ko matandaan yung kwento. Tanungin ko sa Brother Noedora kung anong pangalan niya. Matanda yung tinanong kung ano yung pangalan ng simbahan, kinaaniban niya. Ang natandaan na lang yata, Satan Church. Sabi ko nito sa Brother Noedor. So, ganun mga kapatid, na hindi ang pananampalataya, hindi ang simbahan ng Panginoon ang natalikod. Kaya false yung claim na apostasy. Sorry to say sa mga Mormons na kinopya din ni Mang Felix. Wala pong pagtalikod. Maraming mga tumalikod sa pananampalataya. Yan yung hinula sa Matthew 24. Marami at manlalamig sa kanilang pananampalataya. Pero ang sinabi ng Panginoon, ngunit ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Yung hindi tatalikod. Yung hindi aalis sa pananampalataya at maghanap ng mga bagong sulpot na pananampalataya. Ang description do sa 1 John chapter 2 verse 19, yung mga antikristo ay umalis sila na dati natin silang mga kasama. Hindi tayo umalis. Sino yung umalis? History will tell na sila yung umalis. Yun yung bilanggit nga sa inyo kanina si Martin Luther, King Henry VIII. Yun ang umalis si Martin Luther, marami siyang kasama. Then yung mga kasama niya, umalis din sa kanya. Then yung mga kasama niya, inalisan din ng kanilang mga kasama. And so on and so forth, and so on and so forth, until now is happening. Sa atin, sa Catholic Church, kapag mag-away-away tayo ng mga manggagawa, nilipat lang ng ibang ministry. Halimbawa, kung sa MBG ka, lilipat lang ako sa lector. Kung sa, di ba, ang charismatic, may love block. Hindi ko alam kung saan ang nauna dyan, love block or Lord's block. Di ba? Nag-away-away yata, may mga reason. Naghiwalay lang, love block, Lord's block. Pero Katoliko pa rin sila. Di ba? So, problema na nila yun kung hindi sila magkakasundo. Pananagutan nila sa Panginoon yun. Ang Couples for Christ, di ba? Nitong dahilan din sa mga issue, naghiwalay din ang Couples for Christ. Naghiwalay lang sila ng ministry. Pero hindi sila naghiwalay sa Catholic Church. Hindi katulad sa ibang sekta. Pag hindi na magustuhan yung ugali ng pastor, yung assistant pastor, or yung deacon, magtatayo na rin ng sariling sekta. Ito, kwento pa. Ako dati akong choir kami dati sa El Shaddai. Ito kwento Totoong kwento, hindi ito joke. Marami diyang mga preacher ng El Shaddai nagsialisan, nagtayo ng kanilang sekta kasi ang gagaling nila, sikat na sila Magagaling sila mag-preach sa DWXI. Magagaling sila mag-preach sa mga diocesan assembly. Nagtayo ng sariling sekta, hindi nag-click. Bumalik. Tinanggap pa rin sila ni Brother Mike. Marami kong kilala. Gusto nyo magbanggit pa ako ng ilan. Pero yung iba talagang nanindigan, talagang humiwalay na. Yung isang singer dati na may physically impaired person, magaling na singer,
Then itong just recently, ngayong taon, may picture na bumalik sa doon sa Amor Solo. Umalis sila, pero bumalik yung iba. Yung iba na natili. Hindi ko lang alam kung nag-prosper yung ministry nilang tinayo. Then later on, kapag hindi na rin sila matuwa, yung mga kasamahan nila, alis din yung magtatayo din ng sariling sekta at magpaparegister din sa Securities and Exchange Commission. Ganun yung pattern na nangyari doon noong 1517 sa panahon ni Martin Luther. Kaya nga, hindi talaga natalikod ang iglesia ang itinatag ng Panginoon. Marami ang mga tumalikod, but not the church founded by the Lord Jesus Christ. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, at least ang napag-usapan natin about Catholic faith, natalakay natin na ang iglesia pala na tinatag ng Panginoon na hindi natalikod, hindi ito'y isa lang, hindi marami. And then, napag-usapan natin na ang nagtayo pala ay Diyos na nagkatawang tao at ang iglesia pala na ito na kanyang itinayo ay hindi matatalikod at ito'y mananatili hanggang wakas at ito yung babalikang bride ng groom, ang ating Panginoong Hesukristo. So shalom, maraming salamat po sa mga bagong follower, sa mga nag-like at saka sa may nag-share din na isa, and then sa mga nakinig at sa mga nag-likes. 261 likes, though hindi naman lahat ay 261 katao, kundi sa isang tao marami po siyang like. So shalom, may God bless us all, and blessed Sunday. Mamaya po at 6 p.m. another simbang gabi to be broadcast live dito sa aming kapilya. So may God bless us all. In Jesus' name, amen.